po ba ulit ng Quad Committee this 20th Congress? Yes, definitely. Ito po, mga young guns natin, oh. Ang dami pang dapat na pag-usapan. Ang dami pang dapat na puntuhan natin dito. For example, yung Pogo. We still have about 10,000 Pogo outlet in the country, no? Na naging maliliit na sapagkat binuwag na natin yung malalaki. Oo. And there are still thousands of illegal Chinese in this country. Oo. Na kinakailangan po natin puntuhan to. Pangalawa, yung tinatawag natin drugs, no? Nakita nyo, recently, our president even appeared, no? Na mayroong more than 8.7 kilos of drugs na nahuli, although walang napatay. Oo. Yun ang nais natin puntuhan pa rin. Bakit marami pa rin drugs na yun? Despite the fact na nung panahon nung dating Pangulo, napakarami nang napatay. On March in the city of Manila, province of National Capital Region, Manila, this May 13, 2025, 4:03 p.m. City Board of Canvassers, Jericho Jimenez, Chairperson, Giovanni Tigil, Vice Chairperson, Member Secretary sa Parliament. Yes! Amen! Kailangan din natin palakpakan. Atty. Princess. At para po magbigay ng kanyang unang talumpati bilang congressman muli, bago po yan, tawagin muna po natin ang ating House spokesperson, ang inyong pong pinakamagiting na attorney, Princess Abante. Kasama yung media coverage ng partner. Hindi ko kailangan. Maraming sabi ko naman sa inyo nung unang araw, yung araw ng eleksyon, wala po kaming kailangan dapat ituro na dahilan kung bakit tayo hindi nag-vote. Alam naman natin na pagdating sa serbisyo, pagdating sa trabaho, pagdating sa programa, pagdating sa pakikipaglaban doon sa Kongreso, wala silang masasabi sa congressman natin. Kung ano man yung naging dahilan nung nangyari nung May 12, nasa kanila yun. Alam naman natin lahat kung ano nangyari nung mga huling araw ng eleksyon. Pero isa lang ang sigurado, dapat ang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila, hindi man nilinlang, hindi man alam ko at alam nila kung bakit sila hindi kwalipikado. Paikot-ikutin man nila ang litanya, sabihin man nila ang buong buhay nila sa ating lahat, isa lang ang totoo, ang nag-iisang kwalipikadong
sa itaas. Yun lang ang pinaglaban natin. Sa kanila na yung sinasabi nilang boto. Alam naman nila kung ano yung naging halaga sa kanila ng mga botong nakuha nila. Pero sa atin, ang nilaban natin ay hindi yung posisyon. Dahil alam niyo pong lahat yan. May posisyon o wala. Tuloy-tuloy po kaming maglilingkod. Hindi natin nilaban ang titulo. Dahil ang titulo, mawawala. Ang titulo nakukuha. Pero ang totoong paglilingkod, hindi nabibili yan ng tayo. Dapat ang mga leader natin ng ating bansa, ang leader ng ating lungsod, ang leader ng ating distrito ay ehemplo. Ehemplo sa pagsunod sa batas, ehemplo sa pagiging maayos at nagiging tapat. At dito namin nakita, noong hindi pa may nagsabi sa amin na baka nga hindi kwalipikado, nung hindi namin tinignan na baka nga may dokumento, napatunayan naman na po. Sabi nila, the second placer will never be a winner. Totoo naman yun. Pero si Benny Abante ay hindi second placer. Right! Pero tapos na ang politika. Tapos na ang politika. Natapos ang May 12, nagtuloy-tuloy po kami maglingkod. Alam niyo yan. Kahit nagdudurog ang puso sa pagkatalo, kinabukasan, pag may kailangan ng tulong, tuloy-tuloy. At ito po ang mapapangako namin. Tuloy-tuloy ang servisyo. Maraming salamat po sa inyong lahat na noong mga panahon na kami yung natalo, kayo ang naging lakas namin. Maraming salamat sa inyo na hindi kami pinalimutan, hindi kami pinabayaan. Sa mga panahon na malungkot kami, kayo ang naging sandalan namin. Hindi kami ng saya. At sa lahat ng prosesong ito, yung mga mukha niyo po pa rin ang kasama namin mula noon hanggang ngayon. Pinapakilala ko na po sa inyo ang 3-termer ko. Tapos mo yung tumulong ko. Nagalang ko pa ako. Natapos ang walang kalaban. Assalamualaikum. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako yung nagpapasalamat sa inyong pagpupunyagi, sa inyong mga panalangin, sa inyong pagsuporta. Nung una ay parang tayo ay hindi nagtagumpay. Kahit na alam ko na walang naniniwala sa inyo na natalo ko. Ako naniniwala na may nagkampante sa mga leader natin. Naniniwala ako na meron akong mga leader na imbis na ako lang ang tulungan, tumulong din sa iba. Pero tinatapos na ko natin yung Oo. At gusto ko sabihin sa inyo na kung meron pa kayong ibang tutulungan, umalis na kayo sa akin. Tama! Gusto ko, hindi para sa akin, para sa ating distrito. Para lalo tayong makatulong sa marami. Alam niyo naman, mula nung pagkakaupo ko, sinabi na natin yan
natutulong tayo na walang pinipiling panahon. Walang pinipiling tao. At yan po ay ating paninindigan. Tumulong tayo. Lahat na pwede nating itulong, yan man ay tulong ng pamahalaan o tulong ng pamilya ko at ng sarili ko, naibigay po natin lahat ito. At sa totoo lang, hindi ko akalain na mangyayari pa ito sa buhay ko. At nung tayo, nakita natin hindi tayo nagtagumpay sa kanilang mga ginawang mga nagsettle na ako na okay, yung pala naman hindi kalimutan na natin ito. Di ba? Sinabi ko sa aking pamilya, pero marunong ang Diyos Hindi ho natutulog ang Diyos. Sa akin po, kalooban pa rin ng Panginoon ang tinatangkilik ko. Hindi ko ho sariling kalooban, hindi kalooban ng distrito ko, kundi kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, wala naman nakapangyayari, kundi ang kalooban ng Panginoon. Sa anumang bansa, mga kaibigan, the power that be at the name of God. Kaya ngayon, sa pagbabalik ko, alam ko na mayroong mga taong hindi matatahimik dito. Alam ko na maaari meron pa rin silang gawin. Pero okay lang yung sabi ko, basta tayo, sumusunod tayo sa saligang batas. Sumusunod tayo sa konstitusyon. At naniniwala naman ako, andiyan kayong lahat. Naniniwala pa rin po ako na ang Distrito 6, nais pa rin nila si Benny Abante. May mga pagkakataon, hindi ko pa rin maintindihan ang kalooban ng Diyos, diba? Sa pangamagitan lang po ng pananampalataya, binigay ng Panginoon sa akin, inunawa ko ang kalooban. Maaaring nangyari ito para turuan ang distrito natin. Ito yan. Para turuan po ang distrito natin. Yan ang pinili nyo? Okay. Pero ito ang pinipili ko. Ang sabi ng Diyos. Tama. Diba? Kaya yun, yung mga bagay na kanya, nakita kong maigi ito. Maaari tinuturuan din ako ng Panginoon na makita ko yung sarili ko. Kung talagang ako ay nakaupo para sa aking sarili o ako ay nakaupo dito para aking ipaglaban ang advokasya ko at makatulong sa aking distrito. Oo. Nako kung nakita yun. Oo. At sana po, natuto na ang ating distrito dito. Natuto po sila na ang dapat na congressman dito, yung meron pong compassion sa tao, yung meron pong pag-ibig, di ba, sa bayan. Yung talagang sa puso niya, nais niyang makatulong sa tao, hindi po sa kanyang sarili. Nakita niyo po ang mga proyektong nagawa natin. Napakalalaki ng mga proyekto niyan. Kahapon lang kausap ko ang director ng Manila Police Department. Sinabi ko sa kanya, nakikita mo kung paano ko pinagawa ang mga police stations ng distrito ko. Pinaganda ko, pinarangalan ko, para maging disente ang mga istasyon na yan. At lalong paniwalaan ng mga tao ang ating kapulisan. Di ba? Lalong igalan nila ang ating kapulisan. At nakita natin na yan po ay nangyayari. Sapagkat kahit lang mga istasyon ng pulis ay pinagawa po natin. Ang mga malaki natin mga infrastruktura, nakikita po nyo, yung mga pinagawa natin multipurpose hall, air condition pa po yan. Yun nung Isidro Mendoza Health Center, hindi pa tapos ngayon So, balit, yan po'y sinayaan na natin.
yan ang pinakamalaki na health center sa buong Maynila, baka sa buong Pilipinas pa. Ang tawag dyan, Mega Health Center. Oh. Sa kauna-una ang pagkakataon, yan lang po yung health center, na mayroong elevator. Oh. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagpagawa po tayo dyan ng pharmacy warehouse, kung saan lahat ng mga gamot ng buong Maynila nandyan. O, dyan ilalagay. O, hindi ko alam kung gagawin ng kasulukuyang mayor yan. Pero pinagawa ko na yan para po hindi sa kanino man tao, kundi sa bayan ng Pandacan at sa buong 6th District ng Maynila. Pinagawa ko na. Kaya pag nagpunta kayo, kayong mga taga-Pandacan especially, pag nagpunta kayo, matutuwa kayo. Matutuwa kayo sapagkat napakaganda at napakalaki. Isang legasiya na maiiwan ko sa inyo pagkatapos ng pangatlong termino ko. Oo. Hindi lang yan. Sapagkat ako ay pinaupo uli ng ating Panginoon, lahat ng health center sa buong 6th District ipapagawa. Yes! Para po sa kalusugan at medical needs ng lahat ng ating constituents. Sapagkat ang number 1 na kailangan ng ating mga kabayan, kalusugan eh. Kalusugan. Oh. Kaya pinapagawa ko yan, kayo magalala. Oh. At muli, talagang ako, hindi ko na makapuha ang gusto kong sabihin sa inyo. Kundi talaga ako ay nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon. Ang kapurihan ko ay nasa Panginoon. Amen. Hindi po sa akin. Oo. Nagawa ko nung yung magagawa natin, di ba? O, sabi ng Panginoon sa akin, nagawa mo na yung magagawa mo, ako naman nagagawa ngayon. Di ba? Akalain ko po ba mangyayari yan? Oo. Parang may kwento lang po sa inyo. Oo. Akalain ko na mangyayari yan? Hindi. Pero nangyari. Oo. Kita nyo, si Roy Macalista, naging abogado ko. Kaibigan ko yan. Hindi ko alam kung sinong gagawin kong abogado. Until such time, na merong isang abogado na kamag-anak pala ni si Romy. Kaibigan natin yan. Romy, tulungan mo naman ako dito. Magaling na abogado yan. Isa sa pinakamagaling sa buong Pilipinas, election lawyer. Ito ko nagpapasalamat sapagkat kinuha niya ang kasong ito at ginawa niya ang lahat ng paraan upang sumunod ayon sa batas ng Pilipinas. Sinasabi ho nila, sinabi kanina ni Princess, na wala po akong kalaban dito. So, ako lang ho ang kandidatong congressman sa buong city. Yan po, sinabi na po yan ng Comelec eh. Hindi ba? Sinabi na po yan ng Comelec. At ako ay nagpapasalamat po dyan. Muli, sa pag-upo natin ito, binigyan tayo ng mandato ng ating Panginoon at gagawin pa rin namin lahat ng magagawa natin para makatulong dito at 6th District na naman. At gagawin ko pa rin ang gagawin ko sa Kongreso. Tatayo pa rin tayo sa tama. Tatayo pa rin tayo sa katuwiran. Ako, tinanong ko kanina kung ikukuntin ko ang quad ko. Oo, ikukuntin ko ang quad ko. At isa sa mga iisisigahan natin dyan, ang mga nawawalang mga sabungero. Bakit? Nagsimula dito yan, Asantahana. Dito po, Asantahana, nagsimula yan. Nag-rally tayo dyan, laban sa Manila Arena. So, nagawa nila. Kaya tutuloy po natin. Ang isang unang mga bills na ipapasa natin, yung mga bills po na nagawa namin sa Quadcom na hindi na pwede maging patas ng 19th Congress, itutuloy po natin yan sa 20th Congress.
Yung pong pagpabawal sa mga online gambling, sa mga mahilig sa online gambling na ito, pasensya na kayo. Pagpapawal na ulit natin lahat yan. Yan lang ang sasabihin ko muna sa inyo. Maraming gustong mag-interview sa akin, pero hindi ko muna ginawa sapagkat kailangan tapusin muna po natin ito. Kaya muli, maraming